Welcome to Donmar TV News Channel. So you call my memorandum stupid? Well, I challenge you. Bring your arguments to the proper court and I will answer you. Ito ang hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador na kumukwestiyon sa kanyang inilabas na memorandum order na nagbabawal sa kanyang gabinete at mga opisyal ng ehekutibo na dumalo sa pagdinig ng mga komite sa Senado. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y anomalya sa pagbili ng COVID-19 supplies ng gobyerno sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Kaugnay nito, welcome naman kay Pangulong Duterte ang naging pahayag ng mga doktor sa pagdinig kahapon sa Senado. We welcome the call of the Philippine College of Physicians that this matter should be immediately given to our court and the Ombudsman. We have been saying this for the longest time and we all know that the Senate cannot prosecute. Mabuti pa ang mga doktor alam at naintindihan nila. Pero giit ng Pangulo, walang irregularidad sa naging transaksyon ng pamahalaan sa Pharmally. Walang overpricing, legal ang naging proseso ng pagbili according to what has been provided. Bayanihan 1, na-deliver lahat at binayaran lang pagkatapos na-deliver. Hinamon rin ng Pangulo ang mga senador na umano'y may tangkang paralisahin ang operasyon ng gobyerno. And they threaten to paralyze government. I challenge you, do it. Pag kayong mga hearing, reduce the budget by 1/3. Hinahamon ko kayo, gawin ninyo yan. O zero budget mo ang Office of the President. Sige nga, gawin mo daw. Bakit? Abot ba yung pera ninyo kung hindi magdaan sa akin? Kung hindi ako mag-release. Muli rin binatikos ng Pangulo si Senator Richard Gordon at sinabing tigilan na ang paggamit sa isyu sa Pharmally para sa paparating na eleksyon. Arlene, ano ang paliwanag ng kampo ni Senator Pacquiao sa mga isyu na ito? Aga naniniwala nga ang kampo ni Senator Manny Pacquiao na wala umanong nilabag ang senador sa naging pagbisita nito sa Lipa City at bayan ng Balayan sa Batangas noong nakaraang linggo. Kasunod dito ng sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na kanilang titingnan ang mga mass gathering na dinaluhan ng mga presidential aspirants dahil sa posibleng paglabag sa health protocols. Ayon sa tagapagsalita at legal counsel ni Pacquiao na si Attorney Nicky De Vega, wala umanong nalabag na protocol ang senador at matagal na rin anyang ginagawa ni Pacquiao ang pamimigay ng ayuda. Una na rin itinanggi ni Pacquiao ang aligasyong vote buying ang kanyang ginawang pamimigay ng pera sa Batangas. Nagpuntahan yung mga tao kasi mahal nila si Senator Manny pero wala pong na-breach na health protocols doon. Senator Manny will continue to do good. Yun ang sabi niya. Attorney, hindi ako titigil gumawa ng kabutihan. Nangangailangan yung mga tao natin, nagugutom, nasalanta, tas titigil ako dahil si DILG binibigyan ng kulay. Ay hindi, attorney, sabi niya, iikutin ko ang buong Pilipinas. Samantala aga, mariinding pinabulaanan ng kampo ng senador ang akusasyon ng kanyang dating special assistant na si Jake Hoson kung saan tinakbuhan umano ng senador ang 165 million deal para sa isang boxing fight. 100 million umano mula sa Paradigm Sports at 65 million umano mula kay Hoson at Arnold Vegafria. Ayon kay De Vega, hindi totoo at walang batayan ng aligasyon ni Hoson. Hindi rin anya kasama si Hoson sa binabanggit nitong kontrata. Nagtataka kami kung saan nanggagaling ang ganong klaseng mga sinasabi na naglabas siya ng 65 million, yung mga ganyan. Talagang nagugulat kami but we categorically deny yung kanya mga assertions. Ito po ay likhang isip at hindi po ito totoo. Magsasampa ng kaso ang kampo ni Pacquiao laban kay Hoson gaya ng cyber libel, estafa at syndicated estafa. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng pahayag mula kay Hoson. Ang sanggang dikit at dati niyang aide na si Jake Hoson sa pambansang anino nakilala. Palagi kasi siyang nakikita sa likod ni Pacman pero ang pagkakaibigang 2004 pa nagsimula, naglahong bigla. Kasi mahal na mahal ko po ang ating mahal na senador. Sa panayam ni Hoson sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, pinahanap daw siya ni Pacman ng magiging farewell fight niya noong 1 taon. Tapatang Pacquiao-McGregor na raw sana ang mangyayari. Ang ganda sana nito, no? Pacquiao tsaka McGregor, di ba? Exciting din si McGregor eh.
Gusto ko yan. Yung tao na yan, gusto ko yan. At naayos na ang kontrata sa Paradigm Sports. Dito na raw nag-umpisang humingi ng cash advances si Pacquiao. Nag-request po siya sa amin kung pwedeng makahingi kami sa Paradigm ng cash advance na $2 million. Pero nakumbinsi po namin dahil sabi namin kailangan ng funds at marami siyang tinutulungan sa Pilipinas. Wala pa raw isang linggo pagkatapos niyan, humihingi na naman daw ng $2 million si Pacquiao. Hindi na pumayag ang Paradigm Sports kaya napilitan si Joson at ang business manager na si Arnold Vegafia na magpaluwal. 65 million pesos daw ang naibigay ni Joson kay Pacquiao. Pero tinakbuhan daw sila. Hindi po siya tumupad sa usapan kahit nakapirma siya. Hindi po niya sinunod yung salita niya sa amin na ayusin niyo yan para makatulong tayo. Pero naayos po namin, nakakuha siya ng cash advance, tapos iniwan po niya kami. Ang mga aligasyong ito ni Joson mariing itinanggi ng kampo ni Senator Pacquiao. Hindi rin daw totoong si Joson ang naghahanap ng makakalaban ni Pacquiao. Ang binabanggit niya pong kontrata, alam niyo po ba, hindi po siya parte ng kontratang yon. Hindi po siya signatory doon. He's not even a party to the contract. So nagtataka kami kung saan nanggagaling ang ganong klase mga sinasabi na naglabas siya ng 65 million. Kataka-taka rin daw ang timing ng paglutang ni Joson at ng kanyang mga aligasyon. Very serendipitous kasi it's election season. At pagkarinig ko, alam ko tumatakbo siya bilang kongresista. So hindi natin alam. Alam mo naman pag election season, talagang marami nagsasalita. At parang siyempre meron din, hindi natin alam pagdating ng eleksyon kung ano yung mga motibo ng kalaban, ng kakampi o kung ano man. Tatakbong first nominee ng Frontliners Party List si Joson para sa 2022 elections. Pero itinanggi niyang ginagamit niya ang popularidad ni Senator Pacquiao. Napilitan lang daw siyang ipagtanggol ang sarili dahil sa online comment ng kampo ni Pacquiao na sinisiraan siya. Kahit ba hindi siya MP, pero yung mga bata niya, hindi niya inaawat. What you allow will continue. Nanumpa pa si Joson sa Biblia na katotohanan Ay, nako. lang ang sinasabi niya at may hamon din siya sa dati niyang kaibigan. Ang dare ko lang po, ipatong po niya yung kamay niya dito sa Biblia at sabihin po niya na hindi totoo lahat ng sinasabi ko at nagsisinungaling ako. Dahil sa mga paratang, planong magsampa ng reklamong cyber libel, estafa at syndicated estafa ng kampo ni Pacquiao laban kay Joson. Ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ay, nako. Ay, nako. Alam mo ha, meron akong kwento. Meron akong Alam mo, ito lang ha. Sa akin, pwede naman sa akin pwede namang totoo yung sinasabi. Pwede, I'm not saying na hindi totoo ha. Pwede, hindi ko rin naman sinasabing totoo. But there's a possibility of truthfulness doon sa sinasabi. Kasi nagdemanda na nga naman talaga yung Paradigm, di ba? Sabi nga nila ang ginagawa lang naman ni Joson o Joson, sinasabi lang naman niya yung nangyaring demanda ni Pacquiao doon sa Paradigm. Kaya sa totoo lang, sabi nga nung ibang nakausap ko na abogado, parang walang habol si Pacquiao pagdating sa cyber libel. Bakit to? Kasi sinasabi lang naman niya yung totoo na merong nagdemanda na Paradigm. Kaya lang, ito direct accusation na kaya nga medyo, sabi ko nga medyo mahirap yan, mahirap. May direct accusation na to si Jake na talagang sinasabi niya nagnakaw, merong tinakbuhan siya. Kasama siya na tinakbuhan. Diba? So,